ina patay. Paligid ng bundok, i-inspeksyonin ng Mines and Geosciences Bureau. Ilang bayan sa Pangasinan at La Union lubog sa baha. Klase sa kindergarten at elementarya sa Dagupan City suspendido ngayong araw dahil sa baha. Presyo ng gulay sa ilang pamilihan sa Metro Manila halos dumoble dahil sa bagyong Nina. Halos 100 patay sa baha at ocean surge sa Nigeria. At silipin ng star-studded premiere ng Zumba Days 1, patayin sa Shopwat si Remington. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na ang mga unang balita. Nakatagdang inspeksyonin ng Mines and Geosciences Bureau ang paligid po ng bundok ng Barangay Santa Rita sa Olongapo City. Kahapon, patay ang mag-ina matapos mapagsakan ng nagdalakiang tipak ng bato ang kanilang bahay. Darito ang report ni Susan Enriquez. Halos isang linggo nang umuulan dito sa Sitio Balimpuyo, Barangay Santa Rita sa Olongapo City. Kasabay ng ulan ng pagdaos-dos ng mga naglalakihang bato mula sa bundok. Dumiretso ang mga ito sa bahay ng pamilya Makapal. Dead on the spot ang 50 anyos na si Ederly Makapal at isa sa kanyang mga anak na si Manilyn. Nakaligtas naman bagamat nagtamo ng mga sugat ang padre de pamilya na si Rogelio, gayon din ang ibang anak na sina Frank, Harry at Wayan. Gumuho po yung bato. Nakita ko po yun eh. Parang kumiglat po yun. Tapos po, sabi ko, nakita ko yung bato na pabaksak na. Sabi ko, Ma, basta kayo dyan. Pero, tumatakbo po si Mama eh. Sabi ko, Boss, alis na tayo dyan. Alis na tayo dito. Ayun po, ang po ng takbo ng bato, naganan po. Mabilis umano yung bato eh. Palabas na sana po si Mama. Kwento naman ni Harry, tinangka pa raw niyang tulungan ng ina, pero mabilis at malalaki raw ang nahulog ng mga bato. Akala ko po kulog, pero bato pala. Tapos yun, tinamahan po yung bahay namin. Ganito po kalaki yung mga bato na nahulog mula doon sa pinakatuktok ng bundok at dumausdos sa mga kabahayan dito sa Sitio Malimpuyo, Barangay Santa Rita, dito po sa Olongapo City. Batay sa ulat ng Olongapo City Rescue Group, 5 bahay ang napinsala ng pagguho ng mga bato. At dahil nagbabanta pang mahulog ang mga naglalakihang bato mula sa Mount Balimpuyo, pinalikas na muna ang mga residente. Ayon sa alkalde, noong pa may naglabas na raw sila ng babala, landslide prone ang lugar. Pero nagmatigas daw ang ilang residente. At sa kabila ng pagguho, may ilan pa rin daw ayaw umalis, kaya pinapirmahan sila ng waiver ng lokal na pamahalaan. Yung malaking bato doon na nakikita nyo, na malaki, nag-split na into 2 eh. Ang advice ng disaster management team is maaaring magbigay yon, at pag nagbigay yon, parang 2 bowling ball na magro-roll down dito sa bundok na ito. So, kailangan talaga umalis. Yung mga ayaw umalis, kanina nag-decide kami, bigyan na lang ng waiver form na hindi na responsible ng gobyerno kung ano. Kasi meron ayaw umalis eh. Siyempre, naintindihan naman namin dahil kasi yung properties, baka nakawan. Nandito naman ang pulis, binigyan ko ng order na mag-shoot to kill kung mayroon nagnanakaw. Para sa unang balita, Susan Enriquez, reporting. Magpupulo ngayong araw ang lokal na pamahalaan ng Baguio para pag-usapan kung dapat na bang magdeklara ng state of calamity sa lungsod. Bunsod po yan na nangyaring trash slide kung saan 7 ang nasawi. Mula sa Baguio, may live report si Jam Sante. Jam. Leia, patuloy pa rin ang clearing operation sa bahagi ng Asin Road sa Baguio City para linisin yung mga basura na mula sa trash slide. Kahit pa umuulan, walang humpay sa paghakot ang mga tauhan ng lokal na pamahalaan at mga residente para kahit paano'y mabawasan ang basurang nakahambalang sa bahagi ng Asin Road sa Baguio City. Ginawang insentibo ng lokal na pamahalaan ng Food for Work program para hikayatin ng mga taga-Baguio na tumulong sa paghakot ng basurang dadalhin sa mga landfill tulad ng sa Ordaneta, Pangasinan. Nilalagay sa sako yung mga basura, tapos ipapile para pag transport, mas mabilis na lang. Yan isa sa mga priority concern namin, yung safety ng responders namin. They have injection for the anti-tetanus.
Tinatayang 1 linggo ang kailangan para matanggal ang mahigit 1,500 tonelada ng basura na gumuho mula sa Irisan dump site noong Sabado nang bumigay ang retaining wall nito. Sa bahay ni Ambrosio sa mataas na bahagi ng Asin Road, nagkabitak-bitak ang padel dahil sa pagguho ng basura. Di raw niya maiwasang mainis sa lokal na pamahalaan na dati pa raw sinasabihan na ipasara ang dump site. Problemado kami dito dahil sa basura, kaya kung pwede sana alisin na yan. Wala nang dahilan, kahit congressman man o mayor yan. Understandable na ganun nga yung nangyari sa kanila. That's why ganun yung kanilang feeling. That's why I task the social department, tingnan din natin kung ano ba yung pwede natin ibigay na assistance sa mga napersisos. Ayon kay Presidential Advisor on Environmental Protection Neric Acosta, dapat managot ang mga lokal na opisyal ng Baguio na hindi nagpasara ng Irisan dump site kahit pinagbawal na ang mga open dump sites sa Solid Waste Management Act. Sagot ng kasalukuyang alkalde. All due respect kay Presidential Advisor sana, tingnan muna niya yung sitwasyon dito. Kasi yung compliance natin sa Republic Act 9003, kami rin concern namin yan eh. Daya mamaya nga magpupulong ang City Council para pag-usapan kung kailangan bang magdeklara ng state of calamity para magamit nila yung calamity funds na kailangan para maresolba ito nga problema sa basura. At yun muna ang latest mula dito sa Baguio City. Ako sa Jam Sisante reporting. Maraming salamat, Jam Sisante. Nagulat live mula sa Baguio City. Walang klase sa kindergarten at elementarya sa Dagupan City sa Pangasinan ngayong araw dahil pa rin sa baha at high tide. Bukod sa Pangasinan, baha pa rin sa ilang lugar sa La Union. Darito ang report ni Jamie Santos. Nagmistulang lawang barangay ito sa Santa Barbara sa Pangasinan. Ang mga sasakyan, hirap makadaan sa kalsada. May ilang pilit na lumusong pero muntik pang masiraan. Pinasok din ng ilang bahay hanggang tuhod at ang iba pa nga ay hanggang hitang baha. Ang alam ng mga residente, may pinakawalang tubig sa dam kaya mabilis tumaas ang tubig. Di rin daw nakatulong na sira pa ang kanilang dike. Dito sa Kwan Madam, itong dike, kailangan maayos na yan. Hirap na yung mga residente rito kasi ilang araw na daw silang lumulusong sa baha. Kaya naman dumiskarte ng ilang residente para di mapasok ng baha ang kanilang lugar. Nagsalansa na sila ng mga sandbag para di pasukin ng tubig ang kanilang mga bahay. Sa San Fabian naman, tuluyan ng umapaw ang Binday Dam sa dami ng tubig na umagos mula sa Bued River papunta rito. Sa lakas ng pagragasa ng tubig, nasira na rin ang slope deck ng Binday Dam na may habang 6 na metro. Ang resulta, pagbaha sa 3 karatig na barangay. Maging ang ilang eskwelahan sa San Fabian, pinasok na rin ng tubig baha. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan na agad nilang kukumpunihin ng Binday Dam. Ang dami na rin naming nasulatan. Hanggang I think nakaabot na rin kami kay Presidente, bukod pa sa Civil Defense. No? Iniintay lang yung report at saka kung ano yung plano ng mga yung regional at saka provincial DPW at saka NIA. Bahari na ilang bahagi ng La Union. Sa bayan ng Agoo, apektado ang 6 na barangay. Gayun din ang mahigit 100 ektaryang palayan pati na mga palaisdaan. Sa pinakahuling tala ng NDRRMC, 25 na ang patay sa pagragasa ng Bagyong Mina. Ito naman ang patuloy pa rin hinahanap. Para sa unang balita, Jamie Santos reporting. Samantala, laking gulat ng mga mamimili nang malamang halos dumoble ang presyo ng ilang gulay sa ilang pamilihan. Ang dahilan ng mga nagtitinda, nasira daw ang mga pananim sa mga probinsyang binayo ng Bagyong Mina at naantala rin ang delivery. Naritong report ni Bernadette Reyes. Laking gulat ni Enang Ilaw nang mamalengke siya ng gulay sa Kamuning Market. Ang mga rekados kasi na balak bilhin para sa isang handaan, halos dumoble ang presyo. Sa dami nga ng bilhin na to, halos hindi mo may paliwanag yung presyo eh. Kaya apektado rin yung yung mismong catering din. Baka magulat lang yung boss namin na tumas kasi Broccoli at cauliflower halimbawa na dati 80 pesos kada kilo, ngayon ay 150 pesos na. Ang repolyo naman 80 pesos na ang kada kilo mula dating 50 pesos. 5 pesos naman ang itinaas ng presyo ng kada tangkay ng celery. Ang dahilan daw ng pagsipa ng presyo ng gulay ang pagkasira ng mga pananim sa mga probinsya sa norte dahil sa Bagyong Mina. Gayon din sa pahirapang delivery dahil sa mga kalsada na haharangan ng guho ng lupa o di kaya'y baha. Wala kaming makuha dahil wala raw dating. Ganun. Dalaw ng bagyo, mga nasira yung mga pananim nila.
halos wala akong dating ganun. Dahil na-stranded yung mga dating galing Baguio. Naantala yung mga jeep. Para sa unang balita, Bernadette Reyes reporting. Samantala, road reblocking hindi pa natatapos ng DPWH. Kaya naman asahan na raw ang pagbigat ng daloy ng trapiko sa ilang lansangan, lalo pat balik trabaho